Business partner? Umikot ang mata ni Iris sa paligid at dumapo sa katabing mesa at hindi siya naging komportable sa ngiti sa labi ni Luke. Maging ang mga nasa hapagkainan ay pinagmamasdan siya. Ngunit hindi nakaimik ang lahat dahil sa pagkagulat sa pag-amin ni Ezekiel. Sabi mo pasasayahin mo ko. Hindi mo sinabi na isa itong business lunch. Nagsimulang mag-alala si Irish dahil may iniiwasan siyang tao at hindi niya sinasadyang magpakita sa publiko anumang oras. Nagalit si Ezekiel na hindi ginawa ni Sebastian ang dramatikong hitsura na dapat nitong gawin at bahagyang hinulaan ang dahilan. Manahimik ka nga, Irish. Nakakairita ang boses mo. Inis na wika ni Ezekiel. Hindi mapigilang tumawa ni Luke sa pagsigaw ni Ezekiel. Sebastian, lumabas ka na. Halata ang pagkainis sa boses ni Ezekiel. Pero na-curious ang mata ni Irish sa pagbanggit ng pangalan. Si Sebastian ay nasa opisina ng manager ng restaurant at pinapanood ang lahat sa CCTV. Nadurog ang kanyang puso at nawalan siya ng interes. Nang makumpirma niya ang nais niya, nagpasya siyang hindi na makita si Irish. Nang mag-text si Ezekiel, hindi niya ito sinagot. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hahayagang tawagin siya ni Ezekiel. Kung sakali, malalaman ni Denise na ang atensyon niya para dito ay dahil napagtanto niya kung sino si Irish. Mas mabuting kalimutan na niya si Irish at hindi na magpakita. Sa susunod na mga araw, balak niya makipagkita kay Denise at ligawan ito. Ngunit ngayon, sisirain ito ni Ezekiel para sa sariling kapakanan. Nagngangalit ang mga ngipin. Nagpasalamat si Sebastian sa manager ng restaurant at lumabas ng opisina. Lahat ng mata ay nakatutok sa pinto, nag-aabang sa kung ano ang ibig sabihin ni Ezekiel. Ngunit laking gulat ng lahat. Isang galit na boses ng lalaki ang narinig sa likod ni Irish. Ezekiel, tinatanggap ko ang pagkatalo. It's her. But I don't have the strength to deal with it anymore. Nanatiling kalmado si Denise. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan kung ano ang ginawa ni Ezekiel sa Los Angeles. Dumiretso si Sebastian sa mesa nila Denise. Ngunit mabilis na humarang sa kanya si Ezekiel. Hindi ba't sinabi mong gusto mong makita si Irish? Hindi ba siya ang sunshine mo? Nahiya si Sebastian na magtama ang tingin nila ni Denise. Pero dahil alam ni Ezekiel na gustong ipurso ni Sebastian si Sarah, lalo niya itong pahihirapan. Hindi ba't siya ang babaeng nakadisplay sa buong dingding ng penthouse mo? Tanong ni Ezekiel sa mapanuksong tono. Gusto siyang suntukin ni Sebastian sa mukha, habang si Irish naman ay gulat na gulat sa mga nangyayari. Hinila ni Ezekiel si Sebastian papunta sa table niya at pinaupo sa nireserba niyang upuan para dito. Parang pelikula sa mga manonood ang buong pangyayari habang sinasalina ni Ezekiel ng inumin si Sebastian bago hinarap si Irish na mukhang nakakita ng multo. Namumutla si Irish at pawis na pawis. Tell me, Irish, kilala mo ba siya? Tanong ni Ezekiel. Dahilan para manginig si Irish nang tumama ang tingin niya kay Sebastian. Tinitimbang ni Irish ang kanyang mga pagpipilian. Si Ezekiel ang lalaking mahal niya at si Sebastian ang lalaking kinaiinisan niya habang hinihintay niya si Ezekiel noon. Hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawang lalaki. Ngunit kung magpapanggap siyang hindi niya kilala si Sebastian, wala nang makapagtatanong pa sa kanya. Huminga siya ng malalim. Sinimulan niyang akusahan si Ezekiel. Ezekiel, siya ba ang business partner na tinutukoy mo? Hindi ko siya kilala. So what is this business all about? Halos malaglag ang panga ni Sebastian. Hindi siya makapaniwala na minahal niya ang babaeng ito. Ito ang kanyang sunshine. Ngunit ngayon, ito ay isang tulad ng mainit na karbon.
Sinusunog ang kanyang puso. Irish, you have the guts to deny me. Hindi ito inaasahan ni Sebastian at labis na nasaktan sa paghihintay sa lahat ng ito. Habang maaari niya namang gawing sulit ang kasal nila ni Denise, kahit na isang kontrata lang. Kung para sa'yo wala lang ang lahat, naisip mo na ba ang tungkol sa iyong anak? Kung hindi ako nagmadali papunta sa ospital, hindi sana ako maaaksidente. Pero nakamove on ka na parang wala lang sa'yo. Naging emosyonal si Sebastian. Inaasahan niyang pagsisisihan ni Irish ang lahat ng ginawa at humingi ng tawad. Ngunit hindi ito nangyari. Patuloy kong sinisisi ang aking ama. Iniisip ko na pinaalis ka niya. Ngunit lumalabas na ikaw ay isang klase ng mababang babae. Galit na sabi ni Sebastian. Bumilis ang tibok ng puso ni Irish nang marinig niyang binanggit nito ang kanilang anak. Ngunit wala siyang idea sa hitsura ng batang babae sa sandaling ito. Ang gusto lang niya ngayon ay iligtas ang relasyon nila ni Ezekiel. Ezekiel, please huwag kang makinig sa kanya. Hindi ko siya kilala. Pwes, sabihin mo yan sa mga palaka. Galit na sagot ni Ezekiel. Noon, itinuturing niya ang mga salita nito na parang ginto. Ngunit ngayon, ang mga salita tulad ng sarili nito ay parang basura. Hindi ba siya ang dahilan kung bakit pinatay mo ang telepono mo? Sinalubong ni Irish ang matalim na tingin sa kanya ni Ezekiel. Ngunit mabilis niyang ibinaba ang tingin. Si Ezekiel lang ang makakapagligtas sa negosyo na kanyang ama. Kaya naisip niyang hindi siya papayag na bitawan siya nito. Ezekiel, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Tahimik na nakinig si Sarah at hindi niya ito napigilan pa. Pagkatapos ay pinakinggan niya ang recording. Alam niya kung saan eksaktong magpa-fast forward bago pinindot ang play button at pinalakas ang volume. Sinimulan niyang i-play ang kanyang recording mula mismo sa kanyang table. At narinig ang boses ni Irish. Hindi pa kami naghihiwalay ng boyfriend ko nang magsimula ako sa long distance relationship. Nalaman niya ito at nagbanta na magba-viral ang impormasyon. Kung tatanggi akong magpalipas ng gabi sa kanya, yun ang dahilan kung bakit hindi ako dumalo sa party. Natigilan si Sebastian at Ezekiel, pero si Sebastian ang unang nagsalita. Denise, so, alam mo na ang lahat, even before the divorce. Ramdam ang sakit sa boses at mata ni Sebastian. Hindi nabigla si Denise. Ang gusto lang niya ay pagbayarin si Irish sa ginawa nito sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi mahalaga sa kanya ang nasa isip ni Ezekiel o Sebastian. Alam din niya ng papa mo. Sabihin mo sa akin, kung sinabi ko ba sa'yo, hindi mo ba iisipin na gumagawa lang ako ng kwento para manatili sa kasal natin? Walang ekspresyong tanong ni Denise. Nang sandaling iyon, napalitan ng guilt ang sakit sa mga mata ni Sebastian. Denise, wala ako sa tamang pakiramdam noon. Sinubukang magdahilan ni Sebastian, ngunit hindi nabigla si Denise. You laid your bed, said. Just lie on it. Hindi napigilan ni Ezekiel ang sarili na tingnan si Denise. Tila nahihiya siya. Hindi siya karapat-dapat para dito, pero nagawa niyang tanungin si Irish. So, nung gabing magkikita sana tayo ng personal, for the second time, kasama mo ba si Sebastian? Ang tingin sa mga mata ni Ezekiel ay tila nagsasabi kay Irish na hindi ito magiging maganda. Nagsimulang magmakaawa si Irish. Ezekiel, I am being framed. Can't you see she's still in love with you? And shut your fucking filthy mouth, Irish. Sigaw ni Ezekiel na nag-aapoy sa galit. Paanong hindi niya nakita nitong mga nakaraang taon? Naniwala siya sa mga kasinungalingan at nanakit ng mabuting babae. The fact that Irish was still deny it.
Kahit nakalatag na ang patunay sa mukha nito, lalong lumalim ang galit ni Ezekiel. Pasigaw siyang tumawag ng waiter. Kailangan ko ng waitress. Ano ang gagawin niya ngayon? Tanong ni Casey na naguguluhan sa buong pangyayari. Bahagyang ngumiti si Luke at sinabi, pipilitin niyang ilabas ni Irish ang katotohanan. Naging blanko ang lahat ng ekspresyon. Kung gusto niya suntukin si Irish, bakit hindi na lang niya gawin? Bakit tumawag pa siya ng waitress? Tanong ng isip ni Madison habang nakatingin kay Casey. Tulad ng ipinaliwanag, hindi mananakit si Ezekiel ng babae. Isang babaeng server ang lumitaw sa tabi ni Ezekiel at tinanong niya ito, gusto mo bang kumita ng extra money? Oo, mabilis na tumango ang babae. Ngunit natigilan siya sa order na nagdulot sa kanya ng pagkalito at takot. Sampalin mo siya. Nanlaki ang mga mata ng waitress at ganun din ang mga mata ni Irish. Talaga bang gagawin ito ni Ezekiel sa kanya, considering his relationship with her father? Hindi. Baka nag-overthink lang siya. Medyo nag-alinlangan ang waitress. Inuutusan siya ng mayamang customer na salakayin ang sarili nitong kasintahan. Marahil ay pinaglalaroan siya nito. Pasensya na, pero hindi ko magagawa. Nawala ng pasensya sa Ezekiel at tumigas ang kanyang ekspresyon. Umalis ka kung hindi mo kaya. Lumingon si Ezekiel at magre-request na sana ng isa pang waitress nang may lumapit sa kanya. Sir, kaya ko ito dahil wala akong pera. Kailangan ko magbayad ng renta. Meron akong mga bayarin. At ang pagpapagamot sa may sakit kong ina ay napakalaki. Nagustuhan ito ni Ezekiel. 50,000 pesos para sa isang sampal. Inilapag ng waitress ang tray sa mesa at hindi na nagtanong pa. Sinampal niya ng malakas si Irish at nahulog ito mula sa upuan. Tumingala si Irish na may luha ang mata at tinanong siya ni Ezekiel, handa ka na bang sabihin ang katotohanan ngayon? Hindi lamang kahihiyan ang tiniis ni Irish, kundi pati na rin ang sakit. Mabilis siyang umupo sa upuan at sumagot. Ezekiel, balang araw pagsisisihan mo ito. Tinitigan ni Ezekiel ang waitress at sumunod ang isa pang sampal. Halos huminto ang paghinga ng lahat para kay Irish. Ang pangalawang sampal ay mas mabigat kesa sa una dahil ang waitress ay natatakot na mawala ng pagkakataon na kumita ng pera. Again, sabi ni Ezekiel at umiyak si Irish. No, sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Ezekiel, sorry. Aaminin ko lahat. Lumingon si Ezekiel sa waitress. Meron kang 100,000 pesos na naghihintay at maaaring madagdagan pa. Umupo ka. Masunuring hinila ng waitress ang isang upuan malayo kay Ezekiel. Natatakot siya kung anong uri ng lalaki ang mag-uutos sa isang tao na salakayin ang kanyang kasintahan. Nanlaki ang mga mata ng naunang waitress na nawala ng pagkakataon. Kailangan din niya ng pera, ngunit natakot siya. Ngayon, sabihin mo sa akin ang tungkol sa gabi na dapat tayo ay magkikita. Nagpadala ako ng private jet para sunduin ka. Pero sinabi ng piloto na hindi mo sinagot ang telepono pagdating niya sa airport. Walang sakit ang nanay mo gaya ng sinabi mo. Ano nga ba ang nangyari? Ang magaspang na boses at matigas na ekspresyon ni Ezekiel ay nagparamdam kay Irish na parang hindi niya ito kilala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay bago siya nagsimulang magsalita. Ezekiel, paano mo hinayaang saktan niya ako? Wala ka bang pakialam sa tatay ko? Lumingon si Ezekiel sa direksyon ng waitress.
At agad na binago ni Irish ang kanyang tono at direksyon na kanyang sinabi. Kasama ko si Sebastian. Tinawagan niya ako. Ayokong makita niya ang aking mga magulang. Kaya pinuntahan ko siya. Pinatay niya ang telepono ko. Saglit na tinitigan ni Ezekiel si Denise at nakaramdam siya ng sakit, hiya at pagka-guilty. Namumula ang kanyang mga mata. Pinuntahan mo ang iyong kasintahan at sinisi mo ako sa pagpapalipas ng gabi sa ibang babae. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang alam mo tungkol sa mga inumin? Natahimik si Irish. Natatakot na lumala ang kanyang sitwasyon. Bumaba ang kanyang tingin. At nang hindi siya nagsalita, isang sampal na naman ang natamo niya mula sa waitress. Matapos mapagtanto ang pag-amin ni Irish, hindi inakala ng waitress na magagalit ang mayamang customer. At gusto rin niya ng mas maraming pera. Naramdaman ni Irish ang init ng mukha niya na parang nasusunog. Tinitigan ng luha niyang mga mata si Ezekiel na parang inaasahan niyang sasawayin nito ang waitress. Ngunit hindi yun nangyari. Sinasayang mo ang oras ng lahat. Angil ni Ezekiel. Awang-awang pinunasan ni Irish ang kanyang luha at hindi pa rin nagsalita. Tiningnan ng masama ni Ezekiel ang waitress. At ang sumunod na sampal ay nagpabagsak kay Irish sa sahig. Tumayo si Irish bago kumilos ang waitress sa order. Wala na ang Ezekiel na kilala niya. At ngayon ay isa na itong halimaw. Inaamin ko, nagbayad ako ng isang tao para lagyan ng gamot ang inumin mo. Ngunit wala akong idea kung paano napunta ang bitch na ito sa kama mo. Sa pagkakataong ito, isang lalaki ang sumalubong sa mukha ni Irish at bumagsak ito sa sahig. Napamura si Luke sa kinauupuan niya. Oh shit! Nagalit si Ezekiel dahil tinawag ng babaeng niya na bitchy Denise. Paliwanag ni Luke sa mga taong nasa table niya. Nagulat na lang si Ezekiel na natamaan niya ang isang babae sa unang pagkakataon. Isang babae na dati niyang sinasabing mahal na mahal niya. I guess tapos na ang show ngayon. Kailangan niya ng medical attention. Ang mga daliri ni Denise ay umiikot sa kanyang mga kamao. Ayaw niyang matapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Baka makatakas si Irish kapag nakarating ito sa ospital. Hindi pa tapos. Hindi pa niya inaamin na siya ang dahilan ng aksidente ko. Narinig ito ni Ezekiel at agad na kumuha ng bote ng alak at dahan-dahang pinaikot-ikot. Bago pa man mahulaan ng lahat kung ano ang nangyayari, ibinuhos niya ang laman ng bote sa mukha ng babae sa sahig. Agad na nanigas si Irish at nanginig sa lamig. Hindi ito kasing lamig ng dalawang pares na mga mata na nanlilisik na nakatingin sa kanya.